sa pinakaliblib na bahagi ng baryo ng San Isidro, sa isang kubo na yari sa pinagtagpi-tagping yero, pawid, at kahoy mula sa gubat, nakatira ang pamilyang hindi isinilang para sa karangyaan. Si Mang Lito, isang magsasakang halos ayusin pa ang sariling kalendaryo, batay sa galaw ng langit at panahon ng ani, ay kilala sa baryo bilang tahimik, ngunit may malasakit sa kapwa. Ang kanyang asawa, si Aling Rosa, ay dating tindera ng gulay sa palengke, pero napilitang huminto nang magsimulang magkasakit ang kanilang anak na si Toto, ang payat, madalas hingalin at lagnatin na bata, na kahit kailan ay hindi nawalan ng ngiti. Ang kanilang araw-araw ay paikot-ikot lamang, gising sa bukang liwayway, hanap ng uling o kahoy sa gubat, tingi-tinging kita, dasal bago kumain, kung may makakain. Pero sa gitna ng lahat ng kakulangan, may isang bagay silang pinanghahawakan, ang pagmamahal sa isa't isa. Isang mainit na tanghali noon nang muling pumasok si Mang Lito sa kagubatan. Bitbit ang kalawangin niyang itak at isang lumang sako, umaasa siyang makakahanap ng kahoy na maaaring ibenta o gamiting panggatong. Habang nilalampasan niya ang makakapal na damuhan, sa paanan ng isang punong nara, isang mahina at putol-putol na pagputak ang umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Napakunot-no siya, manok sa ganitong kalalim na bahagi ng gubat. Maingat siyang lumapit, at sa lilim ng ugat na nakaangat mula sa lupa, nakita niya ang isang payat, maruming manok, nakabaon ng isang paa sa pagitan ng mga ugat. Nanginginig ito, at tila nasa bingit na ng kamatayan. Ay, kaawa-awa ka naman, bulong ni Mang Lito habang dahan-daang pinalaya ang paa nito. Iniwan ka ba, o nawala ka sa kawan? Hindi niya alam kung bakit, pero sa mismong sandaling tiningnan siya ng manok, parang may humaplos sa puso niya. Parang may lihim na gustong iparating ang mga mata nito. Karga niya ito pauwi, maingat at may respeto, parang sanggol. Pagdating sa bahay, agad siyang sinalubong ni Aling Rosa. Lito, abay halos gabi na, wala ka na namang dalang bigas, at manok pa talaga ang inuwi mo. Nasagip ko sa gubat, baka mamatay na kasi ito. Wala namang mawawala kung alagaan natin. Wala raw mawawala, pagkain nga natin ay kulang na. Tapos magdadagdag ka pa ng isa pang bibig. Halos hindi na tayo magkakasya sa isang tasa ng bigas. Napayuko si Mang Lito, hawak pa rin ang manok na halos hindi na gumagalaw. Kung ikaw kaya yung nakita ko doon, sugatan at nanghihina, hindi ba kita iuuwi? Saglit na natahimik si Aling Rosa. Pumikit siya, pinakiramdaman ang linyang iyon. Hanggang kailan tayo mamumuhay ng ganito, Lito, mahina niyang sagot. Ang puso mo, palaging nauuna kaysa sikmura. Biglang sumilip si Toto mula sa loob ng kubo. Halos hindi na makapaghintay. Tay, may manok tayo, tuwang-tuwa niyang tanong, agad lumapit at lumuhod sa tabi ng manok. Oo, anak, pero mahina pa siya. Kailangan pa niya ng pahinga at kaunting alaga. Hinaplos ni Toto ang balahibo ng manok, at napangiti. Ang ganda ng mata niya, Tay. Parang may sinag. Gusto ko siyang tawaging Luningning. Ang mga sumunod na araw ay payak, ngunit may kakaibang liwanag sa bahay ni Mang Lito. Si Toto ay mas malusog, mas masigla, at laging may ngiti tuwing kasama si Luningning. Si Aling Rosa, bagaman may pangamba pa rin, ay hindi na muling nagreklamo, lalo na't ilang ulit na niyang naabutan si Mang Lito, na tahimik na nakaupo sa tabi ng pugad, marahang tinatapik ito, na para bang may hinihintay na tugon o himala mula sa kanilang minamahal na manok. At si Luningning, tuwing gabi, ay laging nakapwesto sa bintana, tahimik, gising, at laging nakatingala sa buwan. Isang hapon, sa ilalim ng papalubog na araw at malamlam na langit, naupo si Mang Lito sa tabi ng kanilang kubo at inilapag ang isang piraso ng biniyak na kawayan sa lupa. Dito, maingat niyang inilagay ang pinaghalong dinurog na bigas at mais, at tinawag si Luningning, ang kanyang alagang manok. Tumakbo ito sa kanya, payat pa rin at medyo hikain, ngunit masigla na ang hakbang. Tahimik lang si Mang Lito habang pinapanood itong kumain, nakapatong ang siko sa tuhod, parang nagbabantay ng isang bagay na mahalaga, hindi dahil sa anyo, kundi dahil sa kung anong hindi nakikita ng iba. Ilang saglit pa'y napadaan ang tatlong kapitbahay, galing sa bukid. Napahinto si Mang Tasyo, sabay turo. Abay si Lito, pinapakain pa rin ang manok niya, sigaw niya. Nagtawanan ang mga kasama. Nako, kahit pakainin mo yan ng isang sakong mais, hindi na yan tataba, sabi ni Mang Intoy.
Sayang ang bigas, dagdag ng isa. Hindi sumagot si Mang Lito. Umayos lang siya ng upo, saka muling itinulak ng kaunti ang kawayang kainan palapit kay Luningning. Mahinang bulong lang ang lumabas sa kanyang bibig, huwag mo silang pansinin, Luningning. Hindi mo kailangang patunayan ang halaga mo sa kanila. Isang tahimik na gabi sa San Isidro, kulay abo ang ulap at ang buwan ay buo, nakabitin sa langit, mataas, maliwanag, at tila may hinihintay. Sa likod ng bahay ni Mang Lito, sa lilim ng punong bayabas, nakaupo siya sa lumang bangko, habang si Luningning ay tahimik na tumutukan ng pinaghalong durog na mais at bigas. Karaniwang araw, karaniwang pagkain, pero sa puso ni Mang Lito, laging may kakaibang pakiramdam kapag pinagmamasdan si Luningning. Sa bawat galaw ng manok, sa bawat tahimik nitong pagtitig sa langit, para bang may sinasabi ito na hindi niya maunawaan. Anong klaseng nilalang ka ba talaga? Bulong niya, bahagyang ngumiti, pero may halong kaba. Hindi ka ordinaryo, ramdam ko. Napalingon siya bigla nang may kaluskos mula sa likod ng punong bayabas. Dahan-daang tumayo si Mang Lito, hawak ang tinidor na ginagamit sa pagbungkal ng lupa. Sino yan? Tawag niya. May tao ba riyan? Mula sa dilim, lumitaw ang isang maliit na nilalang, hindi lalampas sa tuhod ng tao ang taas. Suot nito ang pulang sombrero, may gintong sinturon, at mga mata nitong kumikislap sa liwanag ng buwan ay tila apoy na tahimik. Huwag kang matakot, Mang Lito, sabi ng nilalang, malumanay ang boses ngunit malinaw, parang bumubulong sa loob ng tainga. Ako'y hindi nananakit. Ako si Malasakit, isang duwendeng tagapagbantay, mula sa kaharian ng mga duwende sa ilalim ng bundok ng Amarillo. Napaupo si Mang Lito sa bangko, hindi dahil sa takot kundi sa bigat ng paniniwala. Kakaharian ng mga duwende, bulong niya, parang iniisip kung totoo ang naririnig. Tumango si Malasakit, saka tumingin sa manok. Tahimik siya sandali, parang binabalikan ang nakaraan. Matagal na mula nang huli ko siyang makita, anya. Hindi ako maaaring magkamali. Yang manok mo ay apo ng manok ni San Pedro, sabi ni Malasakit. Ang bantay ng mga susi ng langit. Dati siyang kabilang sa isang hanay ng mga hayop na tagapagdala ng biyaya sa mga karapat-dapat. Ngunit sa isang trahedya, nawala siya sa mundo ng tao. Sa haba ng paglalakbay at pagkaligaw, pinulot mo siya. Napayuko si Mang Lito. Wala naman po akong ginawang espesyal, nakita ko lang siyang naghihingalo. Ang pag-aalaga ng walang kapalit, sagot ng duwende, ay higit pa sa panalangin. Hindi mo man inakala, pero naging tagapag-ingat ka na ng isang sagradong nilalang. At dahil dyan, ako'y narito upang ituro ang dapat mong malaman. Bumunot si Malasakit ng isang maliit na supot mula sa kanyang baywang. Inilabas niya ang isang dahon ng saging, pinatuyo, pinakinis, at may nakasulat sa sinaunang titik na kuminang sa ilalim ng buwan. Ito ang orasyon, basahin mong taimtim tuwing kabilugan ng buwan. At sa gabi ring iyon mo siya pakakainin ng isang natatanging timpla ng pagkain, hindi sa araw-araw, kundi tuwing ang buwan lamang ay buo sa langit. Anong timpla po iyon? Tanong ni Mang Lito, nakatingin sa dahon, parang may halong takot at pananabik. Makinig kang mabuti, tugon ni Malasakit, sabay tingin sa mata ng magsasaka. Sa gabing bilog ang buwan, pakainin si Luningning ng dinurog na mais, hinaluan ng gatas ng kalabaw, isang kurot ng asukal, ilang hibla ng dahon ng tanglad, at kaunting asin dagat. Iyon ang pagkain ng kanyang lahi, panggising sa ginto sa loob ng kanyang katawan. Ginto, halos bulong ni Mang Lito. Oo, mangingitlog siya ng purong ginto. Ngunit tandaan mo, hindi ito para sa karangyaan lamang. Ito'y pagsubok din kung paano ka magpapatuloy sa kabutihan sa harap ng tukso. Tahimik si Mang Lito. Hindi niya alam kung ano ang mas mabigat, ang biyayang hinihintay, o ang responsibilidad na biglang lumapag sa kanyang balikat. Tiningnan niya si Luningning, tila ba huminto ang oras. Pwede ko bang gamitin ang ginto para sa anak ko? Para sa asawa ko, mahinang tanong niya. Para sa gamot ni Toto. Para sa pagkain namin. Ngumiti si Malasakit. Kung ang ginto ay gagamitin sa pagmamahal, magpapatuloy ang biyaya. Ngunit kung ito'y gagamitin mo lamang para magmataas, maging sakim, o sirain ang dangal ng iba, mawawala ito. At may kapalit. Anong kapalit? Tanong ni Mang Lito. Halos hindi niya nais marinig ang sagot. Hindi ko masasabi, ani Malasakit, dahil ang kapalit ay nagmumula sa puso mo.
Ibinigay ng duwende ang dahon ng saging sa kanya. Maingat itong tinupi ni Mang Lito, at ipinasok sa bulsa ng kanyang lumang pantalon. Maraming salamat po Malasakit, anya. Hindi ko alam kung ako'y karapat-dapat, pero susubukan ko po. Hindi ka pinili dahil karapat-dapat ka, tugon ni Malasakit. Ikaw ay pinili dahil ikaw ang namili na maging mabuti, kahit walang naghihintay na kapalit. At sa pagdapo ng isang malamig na simoy ng hangin, nawala si Malasakit, tulad ng usok mula sa insensong mabilis na tinangay ng hangin. Naiwan si Mang Lito sa ilalim ng buwan. Sa tabi niya, si Luningning. Sa puso niya, isang lihim na hindi na niya kayang ipagsawalang bahala. Ang kanyang simpleng buhay ay hindi na muling magiging tulad ng dati. Sa mga sumunod na araw, matapos ang pagdalaw ng duwendeng si Malasakit, naging abala si Mang Lito sa paghahanda. Hindi ito tulad ng karaniwang araw sa kanilang kubo, may halong kaba, pananabik, at takot sa bawat kilos niya. Sa kanyang bulsa, laging nakatago ang dahon ng saging na may orasyon, maingat na nakatiklop, parang sagradong dokumento. Tuwing umaga, binabasa muli ni Mang Lito ang sulat, minememorya ang bawat linya, sinisiguro na walang pagkakamaling mangyayari. Tuwing gabi, bago matulog, kinakausap niya si Luningning. Malapit na ang kabilugan ng buwan, bulong niya habang marahang hinahaplos ang balahibo ng manok. Hindi ko alam kung totoo ngang may mangyayaring himala, pero naniniwala ako sa'yo. Si Aling Rosa, bagamat tahimik lang noong una, ay hindi na rin nakatiis. Lito, sabi niya isang gabi habang naglalagay ng mainit na tubig sa palanggana, sigurado ka ba sa lahat ng to? Duwende, gintong itlog, parang panaginip. Rosa, sagot ni Mang Lito, nakatingin sa labas ng bintana kung saan tumataas ang buwan, alam kong mahirap paniwalaan. Pero minsan, ang puso lang natin ang dapat nating pakinggan. Wala namang mawawala kung susubukan. Dumating ang gabi ng kabilugan ng buwan. Walang ulap sa langit, at ang liwanag ay tila gatas na ibinuhos mula sa kalangitan. Ang hangin ay malamig ngunit hindi mabigat, parang may kasamang pangako. Sa bakuran ng kanilang bahay, maingat na inilatag ni Mang Lito ang mga sangkap. Gamit ang maliit na palayok, inihalo niya ang dinurog na mais, gatas ng kalabaw, asukal, tanglad, at kaunting asin dagat. Si Toto ay nakaupo sa maliit na banig, pinapanood ang bawat galaw ng kanyang ama, na para bang ito'y isang albularyo o pari. Anak, gusto mong ikaw ang mag-abot ng pagkain kay Luningning? Tanong ni Mang Lito. Tumango si Toto, sabik at may kinang sa mga mata. Opo, tay. Kinuha niya ang biniyak na kawayan, ngayon ay may lamang timpladong pagkain. Maingat niyang inilapag ito sa harap ni Luningning, na parang batid ang kahalagahan ng gabi. Tumutok ito ng dahan-dahan, marahan, gaya ng dati, ngunit ngayong gabi, tila may paggalang sa bawat kain. Nang matapos ang manok, dahan-daang lumapit si Mang Lito sa tabi nito, at binigkas ang orasyon. Sa ngalan ng liwanag na bumaba sa lupa, sa ngalan ng alaga ng langit na iniwan sa lupa, buksan ang biyaya ng ginto, sa katawan ng may dugo ni San Pedro. Sa mata ng buwan at ng hangin, sa init ng puso at ng malinis na hangarin, ipahintulot mo, o langit, na sa pugad ng pag-aaruga, ay maisilang ang bunga ng pananampalataya. Tahimik ang paligid. Tila huminto ang lahat, ni ang mga kuliglig ay hindi umawit. Ang bawat pantig ng orasyon ay parang sinasambit hindi para marinig ng mundo, kundi para maramdaman ng langit. Natapos ang orasyon. Tumayo si Mang Lito at saka tiningnan ang buwan. Walang kakaibang liwanag, walang kulog o kidlat. Tahimik lang ang gabi. Bukas ng umaga, sabi niya, makikita natin. Kinaumagahan, habang ang araw ay unti-unting sumisilip sa gilid ng bundok, maagang bumangon si Mang Lito. Bumuntong hininga siya bago lumapit sa pugad. Si Luningning ay naroon, tahimik at hindi gumagalaw, ngunit gising ang mga mata, nakatingin sa kanya. Sa ilalim ng dayami, may isang bagay na kumislap. Hindi karaniwang itlog. Ito'y makintab, kulay ginto, at tila may init sa ilalim ng balat nito. Hindi ito ginto lang sa kulay, ito'y tunay na ginto. Mahal na Diyos, bulong niya, napaluhod. Totoo nga. Tumakbo siya papasok sa bahay. Rosa, Toto, hali kayo. Lumabas ang mag-ina, at nang makita ang itlog, natulala sila. Si Toto ang unang nakapagsalita. Totoo nga po,
Tay, si Luningning, siya po talaga ay manok ng langit. Hindi makapagsalita si Aling Rosa. Niyakap niya si Mang Lito, mahigpit. Akala ko'y kathang isip lang. Patawad, Lito. Huwag, sagot ni Mang Lito. Walang kasalanan ang magduda sa mahirap paniwalaan. Dinala nila ang itlog sa bayan, maingat na nakabalot sa puting tela. Sa isang alahero, pinatingin nila ito. Matagal ang pagsusuri, pinagpawisan si Mang Lito habang naghihintay. Hindi ko alam kung saan nyo ito nakuha, sabi ng alahero, hindi makatingin sa kanila. Pero ito ay purong ginto. Hindi ito karaniwang alahas, likas ang anyo, buo ang pagkakabuo, at may kinang na bihira kong makita, kahit sa pinakamatataas na uri ng ginto. Umikot ang mundo ni Mang Lito. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, hindi siya nag-isip kung paano sila kakain kinabukasan. Ginamit nila ang pera upang ipagamot si Toto, pinatingnan sa doktor sa bayan, binilhan ng gamot, ng bitamina, ng masustansyang pagkain. Inayos nila ang kanilang bahay, inayos ang bubong na tumutulo, ang dingding na tagpi-tagpi. Bumili si Aling Rosa ng maliliit na gamit sa kusina, at si Toto ay binilhan ng bagong kama, bagong notebook, at isang lapis na may pambura. Pero hindi nila ipinagmayabang ang kanilang biyaya. Tahimik lang silang nagpasalamat. Buwan-buwan, tuwing kabilugan ng buwan, inuulit ni Mang Lito ang ritual. Hindi siya pumalpak, hindi niya nakalimutan. At sa bawat buwan, isang gintong itlog ang dumadapo sa kanilang buhay. Unti-unti silang umaangat, hindi sa kayabangan, kundi sa dangal. Hindi nagbago ang puso ni Mang Lito. Siya pa rin ang lalaking may lumang damit, lumang paniniwala, at pusong bukas sa himala. Ang simpleng kubo ni Mang Lito ay unti-unting nagbago. Hindi man magarbo, pero ngayon ay matibay na, may bagong bubong, bagong sahig, at tanim na mga gulay sa gilid ng bahay. Si Toto ay masigla na at mas madalas maglaro sa labas. Si Aling Rosa ay nakangiti na habang nagluluto, at si Mang Lito ay laging abala sa hardin, o kaya'y tahimik na nagbabasa ng lumang dasal, sa ilalim ng puno ng bayabas. Tahimik ang kanilang pag-angat, hindi nila ipinagmayabang, ngunit sa mga mata ng iba, lalong-lalo na sa mata ng isang taong mapanlait at mapagmasid, ang katahimikan ay kahina-hinala. Si Mang Tasyo ay isang lalaking mapagmasid, mapaglinlang, at palaging may opinyon sa buhay ng may buhay, lalo na kung hindi niya maunawaan ang tagumpay ng iba. Sa kanyang paningin, ang swerte ng kapitbahay ay laging kaduda-duda. Hindi ako naniniwala, bulong niya habang pinapanood si Mang Lito mula sa malayo, na galing yan sa pawis lang. Wala akong nakikitang sobrang tanim. Wala rin namang nagbago sa kanyang trabaho. Pero ayan, umayos ang bahay, gumanda ang bakuran, at tingnan mo si Rosa, nakangiti na. Hindi to natural. Lumingon siya sa kanyang kalabaw, na abalang ngumunguya ng damo, at pakunwaring nagtanong, ikaw, ha? Alam mo bang may sekreto si Lito? Ang kalabaw, gaya ng dati, ay tahimik lang. Hindi siya nakontento. Kinabukasan, habang nagkakape sa tindahan ni Aling Diday, tinangka niyang makakuha ng impormasyon. Napansin niyo ba si Lito? Bungad niya habang sinusubo ang pandesal na may kaunting asukal. Abay, parang biglang umangat ang buhay. Baka may natuklasang kayamanan sa likod ng bahay. Baka may naibentang kalabaw, sabat ni Mang Intoy, sabay tawa. O baka may kamag-anak na OFW na nagpapadala. Hindi lang natin alam. Wala naman akong nakikitang bumibisita sa kanila, dagdag ni Mang Karding, nakakunot noo. Tahimik pa rin yung bahay, pero, oo nga, may mga bagong gamit na sila. Napangiti si Mang Tasyo, pero ang ngiti ay may halong sarkasmo. Sabi ko nga kung hindi yan biyaya ng langit, baka naman galing sa anino ng dilim. Hay nako, Mang Tasyo, tawa ni Aling Diday, baka naman nagtanim lang ng swerte at umani ng tiyaga. Hindi ako naniniwala sa tiyagang di ko nakita, bulong ni Mang Tasyo, habang humihigop ng mainit na kape. At sa loob-loob niya, nagsimula na ang pag-imbestiga, hindi para magtanong, kundi para maghanap ng butas. Nag-umpisang magmasid si Mang Tasyo. Tuwing kabilugan ng buwan, napapansin niyang pumupunta si Mang Lito sa likod ng kanyang bahay, hindi para sa tanim, kundi para sa manok. Manok, hindi nga, bulong niya minsang nakasilip mula sa likod ng bakod ng kapitbahay. Gamit ang kanyang sira-sirang salamin, tinutok niya ang tingin sa bakuran ni Mang Lito.
Nakita niyang inilalapag nito ang pagkain sa isang kawayan. Hindi basta mais, may niluluto pa ito at hinahalo ng maingat. At pagkatapos, tumayo si Mang Lito sa harap ng manok at tila nagdarasal. "Anong ginagawa mo riyan?" tanong niya sa kanyang sarili. "Kanino ka nagdadasal?" "Sa manok." Natawa siya, pero ang interes ay mas lumalim. Sa sumunod na buwan, sinadyang sundan ni Mang Tasyo si Mang Lito. Hindi siya nakita. Nagtago siya sa mga damo malapit sa bayabas. At doon niya narinig, malinaw na malinaw, ang orasyon na binibigkas ni Mang Lito, habang nakaluhod sa harap ng manok. Sa ngalan ng liwanag na bumaba sa lupa, sa ngalan ng alaga ng langit na iniwan sa lupa, buksan ang biyaya ng ginto, sa katawan ng may dugo ni San Pedro. Halos malaglag ang bibig ni Mang Tasyo. Ginto, bulong niya, nanlilisik ang mata. Ginto sa manok. Pagkatapos ng ritual, umalis na si Mang Lito, bitbit ang palayok. Naiwan si Luningning, nakapikit, at tahimik. At sa pugad nito, nakita ni Mang Tasyo, isang kumikislap na itlog. Hindi siya makapaniwala, nanatili siya sa damuhan, pinipigil ang hininga, habang unti-unti siyang nilalamon ng isang mas matinding damdamin kaysa sa pagkagulat, ang kasakiman. "Magiging akin ka," bulong niya. "Kung nakuha ni Lito, kaya ko rin." Maagang maaga, habang nasa loob pa ng bahay si Mang Lito, pinalad siyang makalusot sa bakuran. Bitbit ang isang sako at isang maliit na patalim, dahan-dahan siyang lumapit kay Luningning. Ang manok ay tahimik sa pugad, tila walang muwang sa papalapit na panganib. "Akin ka na," bulong ni Mang Tasyo. "Kung kaya kang alagaan ni Lito, mas kaya ko. Ako ang mas nararapat sa'yo." Ngunit pagdapo ng kamay niya sa katawan ng manok, isang matalim na tuka ang dumapo sa gitna ng kanyang noo. Napasigaw siya, ngunit sa loob ng kanyang isipan na lang. Sapagkat sa halip na sakit, dilimang bumalot sa kanyang ulirat, isang uri ng kadilimang hindi basta pagsasara ng mata, kundi parang pagkalunod sa isang malalim, malamig, at walang hanggang espasyo. Naramdaman niyang bumagsak ang kanyang katawan, ngunit tila nawala ang bigat nito, parang iniwan siya ng sariling kaluluwa, at ang tanging naiwan ay takot na kakaiba. Sa panaginip, may pinto ng liwanag na bumukas. Hindi ito karaniwang liwanag, ito'y busilak at tumatagos sa balat. Ang liwanag ay tila may bigat, at ang bawat sinag nito'y parang tumutok sa kaluluwa ni Mang Tasyo. Hinubaran siya ng lahat ng kanyang palusot at kapalaluan. Sa harap ng liwanag, naramdaman niyang siya'y walang saplot, walang dangal, at walang tinig. Lumitaw si Malasakit. Suot nito ang pulang sombrero, may gintong sinturon na kumikislap sa bawat galaw, at ang mga mata nitong kumikislap sa liwanag ng buwan, ay tila apoy na tahimik, mainit ngunit hindi nakakasunog, liwanag na tila bumabasa ng kaluluwa. Ngunit ang pinakamatindi ay ang kanyang mga mata, maliit ngunit matalim, malalim at taglay ang uri ng karunungang hindi kayang salungatin. Sa isang titig pa lang, para bang nadarama mong nababasa niya ang laman ng iyong puso. "Ako si Malasakit," sabi niya. Ang kanyang tinig ay hindi malakas, ngunit buo, parang alingawngaw ng batis sa loob ng kuweba. Hindi ito sigaw, ngunit umaalingawngaw sa dibdib. "Hindi ka papatay, Mang Tasyo," dagdag niya. "Pero kailangan mong makinig." Nanginginig ang tuhod ni Mang Tasyo. Hindi siya makagalaw, hindi makatingin ng diretso. Ang kanyang dating matikas at maangas na tindig, ngayon ay unti-unting yumuyuko, tila nilulunod ng hiya ang buong katawan niya. Bakit po?" tanong niya, halos pabulong, pilit na iniangat ang tingin. "Anong mali po sa ginawa ko? Gusto ko lang naman ng kaginhawaan. Ng maayos na buhay." Sumagot si Malasakit, mabagal, buo ang tinig, walang masama sa hangarin na umangat, Mang Tasyo. "Ngunit mali ang landas na pinili mo. Ang yaman," dagdag niya, "ay hindi gantimpala sa kasakiman. Hindi ito para sa mga mata ng inggit, o kamay na nagnanakaw. Ang yaman ay ibinibigay sa may kababaang loob, sa may pananampalataya, at sa pusong handang magbahagi kahit walang sobra." Napaatras si Mang Tasyo, tila tinamaan ng sariling konsensya. "Hindi ko naman alam," anya, nanginginig. "Wala akong alam, gusto ko lang talagang makaranas ng ginhawa gaya ni Lito." "Ngunit hindi mo tinanong kung paano," sagot ni Malasakit. "Pinanood mo siya, hinusgahan mo siya, sinubaybayan mo siya, at sa huli, sinubukang nakawin ng hindi para sayo." Muling kumidlat ang liwanag sa paligid.
Isang bugso ng malamig na hangin ang dumaan, at ang tanawin ay nagdilim. Kung ang iyong hangarin ay may bahid ng inggit, huling sabi ni Malasakit, ang biyaya ay magiging sumpa. At ang alaala mo ng daan patungo roon, ay buburahin. Pagmulat ni Mang Tasyo, nasa lupa na siya. Humihingal, basang-basa ng pawis, tila ginising mula sa bangungot. Ngunit may mas malala pa. Wala na siyang boses. Binuka niya ang kanyang bibig para humingi ng tulong, ngunit wala. Kahit isang impit na tunog ay hindi lumabas. Parang sinarahan ng langit ang kanyang tinig. At nang pilitin niyang alalahanin ng orasyon, o ang ritual na kanyang nakita, blanko, hindi niya maalala. Parang may humigop ng lahat ng kaalaman, at iniwang hungkag ang kanyang alaala. Lumapit ang ilang kapitbahay. Mang Tasyo, tawag ni Mang Intoy. Anong nangyari sa'yo? Nakaupo siya sa lupa, nanginginig. Pilit niyang itinuro ang kanyang lalamunan. Umiling. Tumango. Itinuro ang paligid. Ngunit wala ni isang salitang lumabas. Wala ring paliwanag sa kanyang mga mata kundi takot, malalim, tahimik na takot. Mula noon, naging tahimik si Mang Tasyo. Ang dating palamura at mapagmataas na lalaki ay ngayoy waring kaluluwang pagala-gala. Sa umaga, naglalakad siya sa palengke na parang may hinahanap, pero walang lakas ng loob na lumapit sa kahit sino. Sa gabi, lalo na tuwing kabilugan ng buwan, madalas siyang matagpuang nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga, nakayuko, minsan ay umiiyak, minsan ay nakatitig lang sa kawalan. Hindi na niya muling tinangka ang bahay ni Mang Lito. Hindi rin naibalik ang kanyang tinig. At higit sa lahat, hindi na muling bumalik ang alaala ng ritual. Sa buong baryo, siya'y naging paalala na may mga biyayang ipinagkakaloob hindi para pag-aariin, kundi para pangalagaan. Na ang lihim ng swerte ay hindi basta kinukuha, ito'y ibinibigay lamang sa pusong handang magmahal. Sa paglipas ng panahon, nanatiling tapat si Mang Lito sa ritual na itinuro ng duwendeng si Malasakit. Tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, maingat niyang inihahanda ang pagkain ni Luningning, ang sagradong timpla ng dinurog na mais, gatas ng kalabaw, asukal, tanglad, at asin dagat. Hindi niya ito inihahain ng basta-basta. Sa bawat paghahalo, sa bawat dasal, naroon ang pagpapasalamat at panibagong panata. At sa bawat pagsikat ng araw, isang gintong itlog ang muling gumugulong mula sa pugad, tahimik, sagrado, at puno ng kahulugan. Ngunit kailanman, hindi iyon ginamit ni Mang Lito para sa pansariling luho lamang. Isang gabi, pagkatapos nilang maghapunan, habang banayad ang hangin at tahimik ang buong paligid, nagsalita si Aling Rosa habang inaayos ang laylayan ng kanyang bestida. Lito, ani Aling Rosa, naisip mo na bang palawakin ang ating lupain? O dagdagan ang ating mga tanim, para mas marami tayong ani? Saglit na natahimik si Mang Lito. Nakatingin siya sa kalangitan, sa pagitan ng mga ulap na pinapalamutian ng sinag ng buwan. Sa kanyang isipan, muling nanumbalik ang mga gabing gutom sila, ang panahong si Toto ay nilalagnat at walang pambili ng gamot, at ang malamig na palayok na walang laman kundi tubig at dasal. Naalala mo ba, Rosa, mahinang wika niya, noong halos wala tayong makain, pero pinili pa rin nating hatiin ang kanin at ulam para kay Mang Goryo. Yung gabi na kumatok siya sa atin, gutom na gutom daw, at humingi ng konting pagkain. Tumango si Aling Rosa, ng marahan. May kislap ng pagninilay sa kanyang mata. At naalala mo rin ba, dugtong ni Mang Lito, noong tayo ang nangangailangan, may mga kapitbahay din tayong tumulong. Sina Aling Diday, na nag-abot ng kalahating sako ng bigas. Si Mang Noli, kahit tusot madaldal, minsang nagbigay ng itlog at tuyo nang wala tayong ulam. At di ba si Iska, yung masungit na tindera sa kanto? Minsan binigyan tayo ng mantika at asin, di raw niya alam kung bakit niya ginawa, basta raw naramdaman niyang kailangan natin. Mga mumunting bagay, pero hindi ko makakalimutan. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang asawa. Noong wala tayong ginto, nakapagbahagi pa rin tayo. Ngayon na may biyaya tayo, mas lalo tayong may pananagutan, hindi para sa sarili lang, kundi para sa mas marami. Huminga ng malalim si Aling Rosa, at sa unang pagkakataon, ang kanyang ngiti ay maluwag at payapa. Tama ka, Lito, sabi niya. Ang kayamanang hindi kayang hawakan ng kamay, pero ramdam sa puso, yun ang dapat nating palaguin. Tumango si Mang Lito. Ang ginto, madaling ubusin.
Pero ang kabutihang isinasabuhay, ay umaabot hanggang sa huling hininga. Makalipas ang ilang buwan, mula sa gintong biyaya, dahan-daang umangat ang buong baryo. Nagpagawa si Mang Lito ng irigasyon para sa mga sakahan. Sa unang buhos ng tubig mula sa sapa patungo sa tuyong palayan, halos lumuha ang mga magsasaka. Hindi na kami aasa sa ulan, sigaw ni Mang Teban, sabay hawak sa basang lupa. May pag-asa na ang palay namin. Nagbigay din siya ng mga kagamitan sa eskwelahan, mga libro, papel, lapis, at bagong upuan. Pinapalitan niya ang bawat sirang mesa ng kahoy na pinatibay, at tuwing may kabilugan ng buwan, palihim siyang nag-iiwan ng envelope sa pintuan ng silid ng principal, walang pangalan, walang kapalit. At sa gitna ng baryo, nagtayo siya ng isang maliit na palengke. Hindi marangya, pero maaliwalas. Doon pwedeng magtinda ang mga magsasaka ng ani nila sa makatarungang presyo, at makabili ang mga taga-baryo ng pagkain, nang hindi kailangang bumiyahe sa bayan. At si Aling Rosa, ay nagsimula ng isang samahan para sa kababaihan ng baryo. Tinuruan niya ang mga nanay at solong ina ng mga kasangkapang pangkabuhayan, paggawa ng tinapa, pagtatahi ng mga gamit sa bahay, paggawa ng suka at sabon, at tamang pag-budget ng maliit na kita. Hindi kailangan ng malaking pera para umasenso, anya sa isa sa kanilang mga pulong. Ang kailangan natin ay ang magtulungan. Kung may tinapay ako, hati tayo. Kung may problema ka, problema ko rin yan. Naging inspirasyon siya ng maraming babae sa baryo, lalo na ng mga inang nilisan ng asawa, o mga hindi nakapag-aral. Sa kanyang pamumuno, unti-unting nabuhay ang kumpiyansa ng kababaihan, isang uri ng yaman na walang halaga ang makakatumbas. Dumating ang araw ng kapistahan. Walang engrandeng handaan, pero bawat tao sa baryo ay may dalang pagkain, may dalang kwento, may dalang pasasalamat. Sa gitna ng plaza, sa lilim ng isang malaking akasya, tumayo si Mang Teban, kasama ang guro, ang kapitan ng barangay, at ilang kababaihan mula sa samahan. Hindi namin kayo kailanman hiningian, wika ni Mang Teban, pero ipinagkaloob kayo sa amin ng langit. Kung hindi dahil sa inyo, dagdag ng guro habang nakatingin kay Mang Toto, marami sa mga batang to ang hindi makakapag-aral. Kung hindi dahil kay Aling Rosa, singit ni Aling Belen, isang inang 5 taon nang mag-isang bumubuhay ng anak, hindi ko malalaman, na kaya ko palang magsimula ng negosyo ko mismo. Tumayo si Mang Lito at Aling Rosa, magkahawak kamay, bahagyang namumula sa hiya. Hindi po namin ginawa to para sa papuri, sabi ni Mang Lito. Ginawa po namin to dahil dati, kami rin ay walang-wala. Nagpalakpakan ang mga tao, hindi malakas, pero buo ang damdamin. Isa-isang lumapit ang mga taga-baryo, may nag-abot ng gulay, itlog, pamaypay, prutas, at candy ng kanilang mga anak. Lahat ay taos-pusong alay, hindi bilang kapalit, kundi bilang pagsalubong sa kabutihan. Isang gabi, mas maliwanag kaysa dati, muling isinagawa ang ritual. Ang buwan ay tila gintong plaka sa langit. Habang binibigkas ni Mang Lito ang orasyon, ang kanyang tinig ay may panginginig, dala ng damdaming pinaghalong pasasalamat at pagkakatanaw. Sa ngalan ng liwanag na bumaba sa lupa, sa ngalan ng alaga ng langit na iniwan sa lupa, buksan ang biyaya ng ginto, sa katawan ng may dugo ni San Pedro. Sa mata ng buwan at ng hangin, sa init ng puso at ng malinis na hangarin, ipahintulot mo, o langit, na sa pugad ng pag-aaruga, ay maisilang ang bunga ng pananampalataya. Sa katahimikan ng gabi, lumitaw si Malasakit mula sa anino ng puno ng bayabas. Suot pa rin niya ang pulang sombrero, pero ngayon ay may liwanag sa kanyang mga mata, banayad, malinaw, at puno ng kabutihan. Hindi ako nagkamali sa inyo, wika niya. Ang puso ninyong marunong magbahagi, ang siyang nagbukas ng mas malalim na hiwaga. At tandaan ninyo, mananatili si Luningning hanggat bukas ang puso ninyo sa kapwa. Walang sumagot, hindi sa takot, kundi sa paggalang. Tila pati hangin ay tumigil upang makinig. Unti-unting naglaho ang duwende, kasabay ng ambon ng malamig na hamog. Kinabukasan, habang sumisikat ang araw sa likod ng mga palayan, nasilayan nilang muli si Luningning, hindi na ito ang dating payat at nanginginig na manok. Ang kanyang balahibo ay kumikislap sa ilalim ng sinag ng araw, kulay pula at ginto, na tila apoy at araw na pinaghalo. Ang kanyang katawan ay matikas, ang mga mata ay maliwanag, at ang kanyang tindig ay puno ng dignidad.
At mula sa kanyang pugad, isang gintong itlog ang dahan-daang gumulong pababa sa dayami. Tahimik, wala nang sorpresa, kundi malalim na pasasalamat. Nagyakap ang pamilya ni Mang Lito. Hindi dahil sa ginto, kundi dahil alam nilang wala nang mas higit pa sa ganitong uri ng biyaya. Tay, tanong ni Toto, habang hawak ang itlog, ilang ginto pa kaya ang darating? Hinawakan ni Mang Lito ang kanyang balikat at ngumiti. Habang ang puso natin ay bukas at nagbibigay, anak, anya, hindi kailanman mauubos ang tunay na yaman. Sa kanilang tahanan, hindi man magarbo, ngunit may liwanag. Sa kanilang puso, may tinig na palaging bumubulong. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa ginto, kundi sa kabutihang nagmumula sa pagmamahal at pagmamalasakit sa kapwa.